Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 381. Si Huang Feng ay may malabong ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin sa kuya na ito na malapit ng tumakas. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadaling mahuli itong kapatid na Fei. Biglang huminto ang mga galaw ni Brother Fei nang hawakan ni Huang Feng ang kanyang balikat. Siyempre, hindi ito dahil gusto niyang tumigil. Sa katunayan, pagkatapos marinig ang boses ni Huang Feng, gusto niyang kumawala sa kontrol ni Huang Feng at tumakas. Gayunpaman, gaano man siya kahirap, walang paraan para makawala sa maliliit na kamay ni Huang Feng. Kaya, nilingon ni kapatid na Fei ang kanyang ulo na may malungkot na mukha at tumingin kay Huang Feng, sinabing, "Kaibigan, ito ang unang pagkakataon na tayong dalawa ay nagkita. Wala namang matinding puot sa pagitan natin, tama ba? Pabayaan mo na ako." Panipi. Sa oras na ito, nakita na ni Brother Fei ang kanyang mga kampan na nakahiga sa lupa at humahagulgol. Ang kanyang huling pag-asa ay nasira. Malinaw, bagamat mas maraming tao ang kanyang mga kampan, malayo sila sa pagiging tugma ni Huang Feng at Tianjun. Sa pagtingin sa nagsusumamong mukha ni Brother Fei, labis siyang hinamak ni Huang Feng. Masyadong duwag ang lalaking ito. Gayunpaman, walang ekspresyon ang mukha ni Huang Feng, "May itatanong ako sa iyo. Hanggat makikipagtulungan ka, ipinapangako kung magiging maayos ka. Hindi, kung hindi ka makikipagtulungan, maaaring matapos ang iyong magagandang araw." Alam ni Huang Feng na mula nang matagpuan niya ang taong ito, natapos na ang magagandang araw ng taong ito. Sasabihin man niya o hindi, hinding-hindi niya magagawang mamuhay ng katulad ng dati sa hinaharap. Malamang na ipapadala siya para samahan si Tong Tianjun. Gayunpaman, halatang hindi ito alam ni Brother Fei ngayon. Mabilis niyang sinabi, "I will cooperate. I promise to cooperate." "Ito, bakit mo ako hinahanap? Hindi ito ang lugar para mag-usap," sabi ni Huang Feng. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tianjun at sinabing, "Bakit ka nandito?" "Siyempre nandito ako para manggulo," sabi ni Tianjun habang tinutulungang makatayo ang kanyang mga kababata. Ang mga kampa ni Brother Fei ay natambo lahat, ngunit ang mga taong dinala niya ay nasugatan din. Sa kabutihang palad, si Huang Feng ay sumali sa ibang pagkakataon, kaya ang mga taong ito ay hindi masyadong malubhang nasugatan. Tumango si Huang Feng na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Noong nakaraang pagkakataon, sinabi sa kanya ni Tianjun na naging abala sila sa bagay na ito kamakailan, ngunit ang mga resulta ay hindi masyadong maganda. Ngayon, nagkataon lang na nasa oras siya. Bukod dito, kung hindi siya lilito, malamang nababalik si Tianjun at ang kanyang mga kampan ngayon na walang dala. Mula dito, makikita na hindi masyadong malaki ang impluwensya ni Tianjun. Nag-isip si Huang Feng, pagkatapos ay lumapit kay Tianjun at bamulong, "Mag-ingat sa mga oras na ito, baka hindi lumabas si Brother Fei. Maaari mong bantayan ang kanyang lugar." "Anong problema?" Nagulat si Tianjun. Ang kapatid na Fei na ito ay mayroon pa ring maraming mga lugar sa ilalim ng kanyang kontrol, lalo na noong kamakailan lamang ay marami siyang pinalawak. Pumunta siya dito ngayon para lang kunin ang bar na ito, na sapat na. Hindi niya naisip na kunin ang lahat ng lugar ni kapatid na Fei. Pagkatapos ng lahat, ito ay talagang hindi makatotohanan. Gayunpaman, ang mga salita ni Huang Feng ay nagbigay sa kanya ng kislap ng pag-asa. Kung talagang pumasok ang kapatid na Fei na ito, tiyak na magiging magulo ang lugar na nasasakupan niya. Kung naghanda siya ng maaga, kahit na hindi niya maaaring sakupin ang lahat ng lugar ni kapatid na Fei, tiyak na marami siyang makukuha. Itong lalaking ito ay involved sa isang malaking kaso. Siguradong madadami siya, sabi ni Huang Feng. Kamakailan lamang ay lumawak ng husto si Brother Fei. Natural, ito ay dahil nakahanap siya ng isang bagong tagapagtaguyod. Ngayon, ang kanyang tagapagtaguyod ay nasa problema, kaya tiyak na mala si Brother Fei. Hindi utol ang mga istasyon ng pulisya na samantalahin ang pagkakataong ito para linisin siya. Bagamat naramdaman ni Tianjun na misteryoso si Huang Feng, naalala niya na sinabi ni Huang Feng noon na mayroon siyang kaibigan sa istasyon ng pulisya. Siguro, doon nanggaling ang balita ni Huang Feng. Bukod dito, mukhang sangkot si Huang Feng sa bagay na ito ngayong gabi.
Tulungan mo akong bantayan ang lalaking ito. Lalabas ako at tatawag, sabi ni Huang Feng kay Tianjun. Pagkatapos nito, tinawagan ni Huang Feng si Director Q. Ngayong nakuha na niya ang account book at ang saksi, si Brother Fei, ang mga sumusunod na bagay ay maaaring ibigay kay Director Q at sa iba pa upang hawakan. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga propesyonal sa lugar na ito. Bukod dito, ito rin ay isang tagumpay sa politika. Naging kapaki-pakinabang din ito kay Director Q. Oo naman, pagkatapos matanggap ni Director Q ang tawag ni Huang Feng, binigyan niya ito ng malaking kahalagahan. Matapos malaman na nakolekta ni Huang Feng ang lahat ng ebidensya, hiniling niya kay Huang Feng na bantayan si Brother Fei at hintayin siya sa lugar. Hindi niya hinayaang tumakas si Brother Fei. Pagkatapos noon, tinawagan din ni Huang Feng si Bai Xiaoro at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga bagay dito. Dahil pamilyar na pamilyar sina Huang Feng at Director Q sa isa't isa, at alam din ni Director Q na si Huang Feng ay miyembro ng National Security Agency, ayaw sumama ni Bai Xiaoro. Sa halip, hinayaan niya si Huang Feng na tanggapin ang buong responsibilidad para sa bagay na ito. Pagkatapos nito, pumasok si Huang Feng sa bar at uminom kasama si Tianjun habang hinihintay ang pagdating ni Director Q. Para naman kay Brother Fei, siya ay miserable. Siya ay itinali ni Huang Feng at inihagi sa kanilang paanan. Bagamat gustong iligtas ng mga kampa ni Brother Fei si Brother Fei, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Gayunpaman, tinawag pa rin ng mga kababatang ito ang security guard at ang manager dito, na gustong umasa sa kanila para iligtas si Brother Fei. Gayunpaman, hindi sila binigyan ni Huang Feng ng anumang mukha. Walang magawa ang manager, hindi niya kayang talunin si Huang Feng. Nang gusto niyang tumawag ng pulis para lutisin ang bagay na ito, maraming pulis ang biglang sumugod sa pintuan ng bar. Bagamat kakaiba ang pagsulpot ng mga pulis dito, agad namang pumunta ang manager at gustong magreklamo. Nagbukas sila ng mga bar, kaya tiyak na mayroon silang ilang koneksyon sa parehong underworld at underworld. Ngayon na walang paraan upang malutas ang problema sa underworld, maaari lamang silang umasa sa underworld. Alam niyang hindi man lang siya tinitingnan ng mga pulis na karaniwan niyang kinukulit. Pagkapasok ng mga pulis ay pinaalis nila ang mga bisita dito at tumingin sa paligid. Nang matagpuan nila si Huang Feng, nagliwanag ang kanilang mga mata at naglakad sila patungo kay Huang Feng. Mr. Huang, nandito kami para makipagtulungan sa iyo sa utos ni Director Q. Pamilyar siya kay Huang Feng. Ilang beses na niya itong nakita noon. Bagamat hindi niya alam ang partikular na pagkakakilanlan ni Huang Feng, alam niyang may magandang relasyon sina Huang Feng at Director Q. Bagamat hindi niya alam kung ano ang kanyang partikular na misyon sa pagkakataong ito, nilinaw na ni Director Q na kailangan niyang makipagtulungan kay Huang Feng. Gagawin niya ang anumang ipagawa sa kanya ni Huang Feng. Nang makita ng manager ng bar ang eksenang ito, tuluyan na siyang sumuko. Ang taong gusto niyang pakasalan ay napakagalang kay Huang Feng. Paano niya aasahang haharapin nila si Huang Feng? Buti na lang at hindi siya pinakialaman ni Huang Feng. Si Tianjun sa kabilang banda ay hindi gaanong nagulat sa manager. Inakala niyang pulis lang ang kaibigan ni Huang Feng, ngunit ngayon ay tila hindi simple ang pagkakakilanlan ng kanyang kaibigan. Kabanata 382. Hindi naramdaman ni Huang Feng na may mali. Kung tutuusin, alam ni Director Q ang kanyang pagkakakilanlan, kaya hiniling niya sa mga pulis na ito na makipagtulungan sa kanya. Masasabing kinakatawan na niya ngayon ang National Security Agency. Ang bagay na ito ay katumbas ng National Security Agency at ng police station na nagtutulungan. Nasaan si Director Q? Tanong ni Huang Feng. Malapit nang dumating si Director Q, sabi ng pulis. Ang utos na natanggap niya ay pumunta muna siya at makipagtulungan kay Huang Feng. Si Direct Q mismo ay darating mamaya. Tumango si Huang Feng at sinabi sa kanya, alisin mo ang taong ito. Tandaang huwag hayaang makipag-ugnayan sa kanya ang iba. Itinuro ni Huang Feng si kapatid na Fei. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, itinuro ni Huang Feng ang iba pang mga kampa ni Brother Fei at sinabing, ibalik mo sila ng sama-sama. Bagamat si kapatid na Fei lamang ang target ni Huang Feng, hindi naisip ni Huang Feng na kunin ang kanyang mga kampan para magbigay ng tulong kay Tianjun. Bagamat hindi alam ni Tianjun kung ano ang tiyak na layunin ni Huang Feng, naisip din niya ang sinabi ni Huang Feng sa kanya noon.
Naturally, alam niya na ito ay si Huang Feng na tumutulong sa kanya, kaya tumingin siya kay Huang Feng nang may pasasalamat. Ang pulis ay walang kahit kaunting pagtutol sa utos ni Huang Feng. This time, dahil sa utos ni Director Kyo, marami siyang dinala. Bukod dito, nang makita niya ang hitsura ng mga kampa ni Brother Fei, alam niyang mga gangster din sila. Sa makatuwid, wala siyang pag-aalinlangan tungkol sa pagbawi ng mga ganoong tao. Gayunpaman, nang dalhin ng kanyang mga nasasakupan si Brother Fei at ang kanyang mga kampan, tumingin siya kay Tianjun at sa mga taong dinala niya. Medyo nag-alinlangan siya. Sa pagtingin sa mga tao ni Tianjun, alam niya na ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito ay maaaring kapareho ng kay Brother Fei. Mga kaibigan ko sila. Tinulungan nila ako sa nangyari ngayong gabi. Nakita ni Huang Feng ang hitsura sa mga mata ng pulis at nagmamadaling sinabi. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, wala nang pagdududa ang pulis. Hindi siya masyadong sigurado tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng, ngunit inutusan siya ni Chief Kyo na ganap na makipagtulungan kay Huang Feng. Bukod dito, ang kanyang saloobin ay kailangang maging mas mahusay. Malinaw, si Huang Feng ay hindi kasing simple ng pagkakilala lamang kay Chief Kyo at sa kanyang anak na babae. Nang makitang itinutulak at tinutulak ng mga pulis si Brother Fei at ang iba pa, tumingin din si Huang Feng kay Tianjun at sinabing, "Aalis din ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka." Okay, alam din ni Tianjun na may gagawin si Huang Feng, kaya agad siyang pumayag. Pagkatapos nito, umalis si Huang Feng. Hindi man lang niya nilingan ang manager ng bar. Gayunpaman, ang manager ng bar ay halatang matalinong tao. Kung hindi niya mabubuksan ang bar na ito. Nakita niya na ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay tiyak na hindi karaniwan. Kung hindi magiging magalang ang mga pulis sa kanya. Noong una ay gusto niyang mapalapit kay Huang Feng, ngunit tila hindi ito intensyon ni Huang Feng. May gagawin din siya kaya nalipat ang atensyon niya kay Tianjun. Kuya Jun, tama ba? Hindi pagkakaunawaan ang nangyari kanina. Hindi ko alam kung okay lang si Kuya Jun. Gusto kong ipainom si Kuya Jun bilang paghingi ng tawad. Magalang na sabi ng manager kay Tianjun. Of course, I have time. Gusto ko rin makausap si manager. Sabi ni Tianjun. Pumunta siya dito ngayon dahil gusto niya ang lugar na ito. Ngayong inalis na ang mga taong nagbabantay sa lugar na ito. At ang may-ari ng bar na ito ang nagkusa na imbitahan siya, natural na hindi siya tatanggi. Sa kabilang banda, pagkaalis ni Huang Feng sa bar, nakita niya si Director Kyo na nagmamadaling lumapit. Gayunpaman, sa tabi niya, nakita din ni Huang Feng ang pagkakaroon ng Kyo Ning Shuang. Huang Feng, okay ka lang. Walang pakialam si Kyo Ning Shuang sa kahit ano. Nang makita niya si Huang Feng, nagtanong siya ng may pag-aalala. Sa hapunan, hindi nagpakita ng anumang abnormalidad si Huang Feng. Hindi niya lang inaasahan na sa ganoong kaikling panahon, talagang gagawa si Huang Feng ng ganoong kalaking hakbang. Ayos lang ako, umiling si Huang Feng at sinabi. Pagkatapos, tumingin siya kay Director Kyo at sinabing, Director Kyo, dinala na ng mga tao mo sa sasakyan si Brother Fei. Ito ang account book, tingnan mo. Bahagyang tumango si Kyo Ning Shuang at kinuha ang account book. Matapos ang halos pag-ikot nito, ang kanyang ekspresyon ay naging mas marangal. Ito ay dahil kilala niya ang marami sa mga tao sa account book. Kinausap pa niya ang mga ito at nakipag-chat sa kanila. Gayunpaman, kahit na ang kanyang ekspresyon ay marangal at naramdaman niya ang presyon, hindi siya natakot. Ito ay dahil ang mga taong sangkot ay nasa antas ng lungsod. Hindi naman umabot sa probinsya. Bukod dito, ngayong nakumpirma na ang pagkabigla, nagkaroon ng tagumpay kay Tong Tianjun. Bilang karagdagan sa kapatid na Fei na iyon, nadama pa rin ni Director Kyo na maaari niyang ibagsak ang mga taong iyon. Bukod dito, sinulyapan niya si Huang Feng. May mga tao mula sa National Security Agency na kasangkot sa bagay na ito. Sa pagkakataong iyon, mas malaki ang kanyang kumpiyansa. Napakahalaga ng bagay na ito. Makikipagkita ako kaagad sa ilang mga pinuno. Pupunta ka ba sa istasyon ng pulisya o babalik ka ng mag-isa? Sabi ni Director Kyo, dahil sangkot ang ilan sa mga pinuno ng lungsod, tiyak na kailangan niyang kumuha ng pag-aproba ng mga pinuno ng probinsya bago siya makapagsimula ng investigasyon. Balik muna ako. Kung may balita ka dito, sabihin mo sa akin sa lalong madaling panahon.
Sabi ni Huang Feng. Medyo nag-aalala pa rin siya sa bagay na ito. Higit pa rito, nadama niya at ni Bai Xiaoro na hindi pa tapos ang usaping ito. Dapat may tao sa likod nitong Chen Jun. Sa makatuwid, hindi nang ahas si Huang Feng na pabayaan ang kanyang pagbabantay. Sige, hahayaan ko si Little Wang na makipag-ugnayan sa iyo. Kung mayroon man, maaari mong hanapin si Little Wang. Tutulungan kanyang malutas ito, sabi ni Director Q. Ang Little Wang na binanggit niya ay ang pulis na nanguna sa team ngayon lang. Siya ang number 3 person sa City Bureau. Bagamat wala siyang gaanong kapangyarihan, siya ang taong pinakamalapit na sumunod kay Director Q. Okay, hindi tumanggi si Huang Feng. Ang kanyang negosyo ay nasa Jiangzhou. Malaking tulong pa rin para sa kanya ang magkaroon ng magandang relasyon sa isang tulad ng City Bureau. Pagkatapos noon, nagmamadaling umalis si Director Q. Gayunpaman, hindi umalis si Qiu Ningshuang kasama niya. May kinalaman kay Tung Chenjun ang nangyari ngayong gabi. Pagkaalis ng lahat, tanging sina Huang Feng at Qiu Ningshuang lamang ang naiwan sa pinangyarihan. Tumingin si Qiu Ningshuang kay Huang Feng at nagtanong. Nasangkot din siya sa usapin ni Tung Chenjun noon, kaya may alam siya. Bukod dito, naramdaman ni Qiu Ningshuang na pagkatapos arestuhin ni Huang Feng si Tung Chenjun, ang mga tao sa likod niya ay maghihiganti sa kanya. Kaya naman, hindi na siya nagulat na may tao sa likod nitong Chenjun. Oo, gayunpaman, ang mga tao sa account book ay hindi dapat lahat sila, sabi ni Huang Feng. Kung gayon, kailangan mong mag-ingat. Dati, hinuli mo si Tung Chenjun. Ngayong natuklasan mo na ang ilan sa mga taong nasa likod niya, sa tingin ko ay alam na ng natitirang mga tao ang tungkol sa iyong pag-iral. Marahil ay nag-iisip na sila ng mga paraan upang makapaghiganti sa iyo, nag-aalalang sabi ni Qiu Ningshuang. Nag-aalalang sabi ni Qiu Ningshuang. Palibhas ay ipinanganak sa isang pamilyang tulad niya, hindi siya pamilyar sa mga bagay na ito. Mag-iingat ako, at saka, hindi lang ako uupo at hihintayin ang kamatayan ko. Tiwalang sabi ni Huang Feng. Ang nangyari ngayong gabi ay simula pa lamang. Hindi siya titigil doon. Kabanata 383. Bumalik ka na. Kamusta na? Nang bumalik si Huang Feng, si Bai Xiaoro ay nakaupo sa sofa, nanunood ng TV habang kumakain ng merienda. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha niya. Para naman kay Xiao Bai, nakahiga siya sa kanyang mapuputi at malambot na hita, komportableng nakapikit ang kanyang mga mata. Tumingin muna si Huang Feng kay Xiao Bai nang may inggit, pagkatapos ay sinabing, kinuha sila ni Director Qiu at ng iba pa. Ibinigay ko rin ang account book kay Director Qiu. Naglakad si Huang Feng sa gilid ni Bai Xiaoro at umupo. Nang tingnan niya ang mga merienda na kinakain niya, kumunat ang noo niya at sinabing, kumakain ka ba nito? Ano pa bang magagawa ko? Hindi ka babalik para magluto. Inilibot ni Bai Xiaoro ang kanyang mga mata at sinabi, hindi ka ba marunong magluto ng sarili mo? Walang imik na sabi ni Huang Feng. Hindi, tiwalang sabi ni Bai Xiaoro. Hindi ko talaga alam kung paano ka naging team leader. Bumulong si Huang Feng habang papunta sa kusina para gumawa ng pagkain para kay Bai Xiaoro. Ang pagiging isang team leader ay walang kinalaman sa pag-alam kung paano magluto. Samaan daw si Bai Xiaoro sa gilid ng kusina at pinanood si Huang Feng na abala sa sarili sa kusina. Pagkatapos, sumimangot si Bai Xiaoro at sinabing, inabot mo ang tao at ang account book kay Director Qiu. Maasahan ba siya? Ang pag-aalala ni Bai Xiaoro ay hindi makatwiran. Kung si Director Qiu ay kasabwat ang mga taong iyon, ang mga bagay na ibinigay ni Huang Feng ay misteryosong mawawala. Hindi lamang nila mahuhuli ang taong nasa likod nitong Chenjun, ngunit malalaman din ng iba ang kanyang pag-iral at nasa panganib. Hindi siya dapat maging problema. Naisip ito ni Huang Feng at sinabi. Iniligtas niya ang buhay ni Qiu Ningshuang. Bukod dito, mula sa mga salita ni Qiu Ningshuang at sa sarili niyang pakikipag-ugnayan kay Director Qiu, naramdaman niyang hindi ganoong uri ng tao si Director Qiu. Kaya naman binigay niya ang account book. Gayunpaman, si Huang Feng ay walang backup. Bagamat wala siyang gaanong karanasan, hindi siya tanga. Kinuha ko ang account book gamit ang aking telepono. Sabi ni Huang Feng. Bagamat hindi ito ang orihinal, ang pagkakaroon ng mga larawang ito ay talagang mas mahusay kaysa sa hindi pagkakaroon ng mga ito. Tumango si Bai Xiaoro at sinabing, hindi ko inaasahan na mag-iingat ka. Oo naman, sabi ni Huang Feng.
Hindi nagtagal, naghanda si Huang Feng ng hapunan sa ilalim ng naghihintay na tingin ni Bai Xiaoro. Dahil huli na, hindi nilayo ni Huang Feng na gawing masyadong komplikado. Kaya naman pansit lang ang dinagdagan niya. Gayunpaman, kahit ang simpleng noodles ay mabango sa ilong ni Bai Xiaoro. Bagamat nakakain na siya ng maraming merienda, nang ihain ni Huang Feng ang noodles, nakaramdam pa rin siya ng gutom. Habang kumakain si Bai Xiaoro ng noodles ni Huang Feng, abala na si Director Q. Alam niyang isang hamon para sa kanya ang bagay na ito, ngunit isa rin itong pagkakataon. Kaya naman, pagkatapos makuha ang account book, nagmaneho siya papunta sa bahay ng pinuno ng probinsya. Bagamat gabi na, halatang hindi na makapaghintay ng ganoon katagal si Director Q. Director Q, bakit ka nandito? Laking gulat ng unang pinuno sa pagdating ni Director Q. Leader, may i-report ako sa iyo, sabi ni Director Q. Walang sinabi ang unang pinuno. Tinitigan lang siya nito ng matagal. Tapos, sabi niya, bakit ka ba nagmamadali? Hindi ba natin pwedeng pag-usapan bukas? Oo, ito ay apurahan, sabi ni Director Q. Sige, halika sa aking pag-aaral, walang pag-aalinlangang sabi ng unang pinuno. Sinabi ng Leader Number 1 kay Director Q nang walang pag-aalinlangan. Si Director Q ay dumating ng huli at nagmamadaling mag-ulat ng isang bagay. Maliwanag, ang bagay na ito ay hindi simple. Sinundan ni Direk Q ang unang pinuno sa pag-aaral. Isa rin itong pagkakataon para sa kanya. Ang kanyang orihinal na tagapagtaguyod ay ang kanyang biyenan. Gayunpaman, nagretiro na ang matanda. Kaya naman, matagal na siyang nasa posisyon ng direktor. Bukod dito, tila ang oras na ito ay maaaring magpatuloy na pahabain. Sa oras na ito, ang unang pinuno, si Secretary Tan, ay lumabas nang wala sa oras at naging taga-subaybay ng klase ng lalawigan ng Qing. Gayunpaman, ang pangalawang pinuno, na orihinal na maraming suporta, ay hindi gumalaw. Dahil dito, nagkaroon ng ilang salungatan sa pagitan ng una at pangalawang pinuno. Dahil lumabas si Secretary Tan nang wala sa oras, wala siyang anumang pundasyon sa lalawigan ng Qing. Sa kabilang banda, ang pangalawang pinuno ay nasa Qing Province sa loob ng maraming taon at may malalim na koneksyon. Marami siyang direktang subordinate, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakagawa ng hakbang pasulong ayon sa gusto niya. Natural, may mga iniisip siya sa kanyang puso. Sa katunayan, pagkarating ni Secretary Tan, maraming tao ang palihim na nagmamasid. Kasama sa mga taong ito si Director Q. Gusto niyang makita kung karapat-dapat bang umasa itong si Secretary Tan. Karaniwang hindi nagustuhan ni Direk Q ang ugali ng pangalawang pinuno, kaya hindi niya naisip na lumapit sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakahakbang. Sa opinyon ni Director Q, si Secretary Tan ay isang mabuting tao na maaasahan. Si Direk Q ay may ideyang ito noon. Gayunpaman, bagamat siya ang direktor, hindi magandang dalawin siya ng padalos-dalos. Baka pagdudahan pa siya ng kabilang partido. Ngayon ay isang magandang pagkakataon. Kung gusto niyang ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa kasong ito, kailangan niyang humanap ng susuporta sa kanya. Kaya, naisip niya si Secretary Tan. Siyempre, may isa pang dahilan. Sa account book na iyon, kadalasang mas malapit ang ilang tao sa Leader Number 2. Sa makatuwid, imposibleng hanapin ni Director Q ang Leader Number 2. Natural na alam ni Director Q na bagamat kakapasok lang niya sa bahay ni Secretary Tan, ang balitang ito ay malalaman na ng maraming tao na may lihim na motibo. Hulaan nila ang kanyang pakay at magtataka kung sumuko na siya kay Secretary Tan. Dahil nakapagdesisyon na si Director Q, natural na hindi niya ito pagsisisihan. Higit pa rito, ngayon ang panahon na kailangan ni Secretary Tan ng mga tao. Siya ang unang sumandal sa kanya. Hanggat kayang panindigan ni Secretary Tan in the future, makakabuti lang ito para sa kanya. Sa sandaling ito, naisip din ni Secretary Tan, na naglalakad sa unahan, na pumunta rito si Director Q upang ipahayag ang kanyang mabuting kalooban. Kung tungkol sa pag-uulat ng kanyang trabaho, palusot lang iyon. Kailangan talaga ni Secretary Tan ng taong maaasahan ngayon. Kung hindi, hindi magiging madali ang kanyang trabaho. Hindi rin masama ang pagkakakilanlan ni Director Q. Ito ang kailangan niya, kaya tinanggap niya kaagad ang kabilang partido. Tama ang hula ni Director Q.
Wala pang 10 minuto matapos siyang pumasok sa bahay ni Secretary Tan, alam na ng mga pinuno sa probinsya ang tungkol sa kanyang usapin. Sa oras na ito, nagpunta pa rin siya upang iulat ang kanyang trabaho. Malinaw, hindi ganoon kasimple. Ang ilang mga tao ay nagmumuni-muni, habang ang ilang mga tao ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa kanyang pag-uugali. Kahit na hindi halata sa ibabaw, sa kanilang mga puso, na-blacklist na nila si Director Q. Bang! Sa isang malinaw na pinalamutian na pag-aaral, pagkatapos malaman ng pangalawang pinuno ng lalawigan ng Qing ang tungkol kay Director Q, inihampas niya ang tasa ng tsaa sa mesa sa harapan niya. Bagamat wala siyang sinabi, makikita na sa kanyang mga kilos at ekspresyon na hindi siya maganda ang kalooban. Kabanata 384. Baliw talaga itong si Director Q. Bakit siya nagmamadaling humingi ng pabor kay Secretary Tan? Bakit hindi niya tingnan kung sino ang namamahala sa Qing Province? Matigas na sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaupo sa tapat ng pangalawang pinuno na nakabasag ng tasa ng tsaa. Watch your words. Iyan ang kasama natin. Paano mo magagamit ang salitang for a favor? Saway ng pangalawang pinuno. Gayunpaman, medyo gumanda ang kanyang ekspresyon. Halatang mabisa sa kanya ang sinabi ng lalaki. Oo, iniisip ko lang na si Director Q ay talagang bulag. Hindi niya sinubukang mapalapit sa iyo, ang tunay na pinuno ng Qing Province. Sa halip, sinubukan niyang lumapit sa isang tao nang walang anumang pundasyon. Hindi ko talaga maintindihan kung paano siya napunta sa kinalalagyan niya ngayon, hindi makapaniwalang sabi ng nasa middle-aged na lalaki. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Lahat ay nagsusumikap para sa pag-unlad ng Qing Province. Hindi na kailangang maging malinaw, sabi ng pangalawang pinuno. Kumusta ang sitwasyon kay Tung Chenjun? That guy is very tight-lipped. The police couldn't get anything out of him. Hindi rin siya naniwala sa mga tao namin. He only told us na may account book siya. Nagpadala na ako ng kumuha, sagot ng middle-aged na lalaki. Nang marinig niya ang salitang account book, nagsalubong ang mga kilay ng pangalawang pinuno. Pagkatapos ay tinanong niya, paano niya nakuha iyon? Nakuha mo ba? May iba pa ba siyang ebidensya? Panipi, malinaw, ang pangalawang pinuno ay labis na nag-aalala kay Tung Chenjun. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala tungkol kay Tung Chenjun mismo. Nag-aalala siya sa bagay na hawak niya. May pinadala na ako para kunin, pero hindi pa bumabalik. Wala dapat problema, the middle-aged man said. Sabi ng middle-aged na lalaki. Pagkatapos ay sumimangot siya at sinabing, gayunpaman, sinabi niya na mayroon siyang higit sa isang account book. Ngayong sinasabi niya ito sa amin, gusto niyang patunayan na mayroon nga siyang isang account book. Ang iba pang mga account book ay maibibigay lamang sa amin pagkatapos namin siyang iligtas. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ang numero 1 pinuno ng Jiang District. Matapos arestuhin si Tung Chenjun, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, ang pag-aresto na ito ay hindi pinangunahan ng pulisya ng Jiang District, ngunit ni Director Q. Kaya naman, ang kaso ay iniimbestigahan ng pulisya ng probinsya, at hindi niya matapang na makipag-ugnayan kay Tung Chenjun. Pero kahit ganoon, nagawa pa rin niyang makipag-ugnayan kay Tung Chenjun. Si Tung Chenjun ay hindi isang tanga. Alam niyang kapag wala siyang ilalabas, isusuko siya o papatayin pa siya ng mga taong ito. Kung ilalabas niya ang lahat, mawawalan siya ng halaga at malalagay sa panganib. Iyon ang dahilan kung bakit iniwan ni Tung Chenjun ang account book na ito. Nakalagay lang dito ang pangalan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at ilang pangalan ng iba pang tao. Wala itong kasangkot sa probinsya. Iniwan niya ito sa pag-asang matutulungan siya ng mga tao sa labas na makaahon sa suliraning ito. Gayunpaman, napakahirap para sa pangalawang pinuno na tulungan si Tung Chenjun ng lantaran dahil nahuli si Tung Chenjun. Kasangkot ang National Security Agency, at alam din ito ni Secretary Tan. Kahit na ang kabilang partido ay walang gaanong kapangyarihan ngayon, siya pa rin ang kanyang katayuan. Hindi siya makalayo. Sa makatuwid, si Tung Chenjun ay nasa loob pa rin. Yung bastos. Hinampas ng pangalawang pinuno ang mesa ng napakalakas kaya nayanig ang hindi pangkaraniwang tinta na tinta sa mesa. Ang tinta slab na ito ay ibinigay sa kanya ni Tung Chenjun. Ang pangalawang pinuno ay mahilig mangolekta ng mga antik,
at si Tong Tianjun ay nagbigay sa kanya ng maraming bagay. Bagamat napakalinaw ng kanyang silid, maraming magagandang bagay sa loob. Bukod dito, ang halaga ng mga antigo ay kadalasang mahirap matukoy. Alam man ito ng iba, masasabi niyang hindi niya alam na antik ito at akala niya ay walang kwentang peke. Gayunpaman, kung si Tong Tianjun ay nagpapanatili ng bookkeeping sa bawat oras, ito ay magiging ibang kwento. Magdadala ito ng maraming problema sa pangalawang pinuno. Bukod dito, hindi niya alam kung may iba pang libangan si Tong Tianjun maliban sa bookkeeping. Leader, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong makuha ang account book at kumpirmahin ang authenticity nito, mag-iisip ako ng paraan para matanong sa kanya ang iba pang bagay. Saad ng medyo may edad na, tungkulin niya bilang subordinate na lutisin ang mga problema ng kanyang pinuno. Bukod dito, siya ay personal na na-promote ng pangalawang pinuno, kaya maaari siyang ituring na isang direktang subordinate ng kabilang partido. Kung may nangyari sa kabilang partido, kahit na mayroon na siyang account book, madadami pa rin siya. Kontento na siya sa pangako ng kanyang nasasakupan. Ang taong ito ay may kakayahan at maalalahanin. Marunong din siyang maging anak sa pinuno. Sa pangkalahatan, siya ay lubos na nasisiyahan. By the way, maaasahan ba ang taong hiniling mo na kumuha ng account book? Tanong ng pangalawang pinuno. Maaasahan. Matagal ko nang kilala ang taong ito. Marami na siyang nagawa para sa akin noon pa man. Hindi siya nagkamali, anang middle-aged na lalaki. Malinaw, hindi ito ang unang pagkakataon na tinulungan siya ni Brother Fei. Inakala ng mga pumunta para kunin ang account book na ito ang unang pagkakataon. Ngunit dahil hindi sila nakilahok sa nakaraang gawain, mas naging malihim si Brother Fei. Bukod dito, mas maingat ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Bagamat hiniling niya kay kapatid na Fei na gumawa ng maraming bagay, kadalasan ay pinipigilan niya ito at hindi siya pinapakitang mabilis. Iyon ay makakaakit ng labis na atensyon, at magiging mahirap para sa kanya na gumawa ng mga bagay para sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit siya pumayag na tulungan si Brother Fei na mag-expand ay dahil mahigpit itong hiniling ni Brother Fei. Pinag-isipan ito ng nasa katanghaliang gulang at pumayag. Kung tutuusin, tinulungan siya ni Brother Fei sa maraming bagay. Hindi niya kayang pigilan siya. Bukod dito, siya na ngayon ang pinuno ng Jiang District. Ang kanyang pinuno ay ang aktwal na pinuno ng lalawigan ng Qing. Ano ang dapat katakutin? Gayunpaman, ang hindi alam ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Brother Fei, na hindi kailanman nagkamali, ay talagang naaksidente sa pagkakataong ito. Bukod dito, siya mismo ay inaresto ni Director Q. Hindi pa niya natatanggap ang balita. Well, mabuti yon. Ang pangalawang pinuno ay tumango bilang kasiyahan. Totoo ba itong account book? Sa kabilang banda, tumingin si Secretary Tan kay Director Q na may seryosong ekspresyon at sinabi. Noong una, inakala ni Secretary Tan na narito si Director Q upang ipahayag ang kanyang mabuting kalooban at wala talagang kinalaman dito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na talagang may kinalaman si Director Q dito. Bukod dito, ang bagay na ito ay talagang hindi maliit. Kailangang malaman ng isa na kahit na hindi pa niya ganap na nahawakan ang kapangyarihan sa Qing Province sa panahong ito, na imbestigahan na niya ang istruktura ng tauhan dito. Kilala niya ang marami sa mga taong nakatala sa account book na ito. Ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi karaniwan. Kung totoo ang account book na ito, magkakaroon ng malaking lindol sa opisyal ng Jiang District. Maging ang probinsya ay maapektuhan. Pagkatapos ng lahat, ang distrito ng Jiang ay ang kabisera ng lungsod ng Qing Province. Kabanata 385. Totoo ang account book na ito. Seryoso rin ang ekspresyon ng mukha ni Direk Q. Ngayon lang, isang kasama mula sa National Security Agency ang nagbigay nito sa akin. National Security Agency. Natigilan si Secretary Tan. Tiyak na alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng National Security Agency. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga tao mula sa National Security Agency ay magiging kasangkot sa bagay na ito. Kung tungkol sa koneksyon sa pagitan ni Director Q at ng National Security Agency, hindi ito nakakagulat. Kung tutuusin, madalas na nagtutulungan ang National Security Agency at ang pulisya. Tama, ang bagay na ito ay unang nadiskubre ng mga kasamahan mula sa National Security Agency.
At saka, nakahuli pa sila ng saksi para sa akin. Gangster ang taong iyon. Nakatanggap siya ng utos mula sa kuya ng Jiang District na kunin ang account book. Tapos, nahuli siya on the spot ng mga kasama mula sa National Security Agency. Sabi ni Director Q, humihingi siya ng kredito para kay Huang Feng. Hindi kailanman naisip ni Direk Q na kukunin niya ang lahat ng kredito para sa bagay na ito. Bukod dito, kailangan pa rin niya ang kooperasyon ni Huang Feng at ng iba pa. Tumango si Secretary Tan. Nakapagdesisyon na siya. Sa pamamagitan ng isang saksi at pisikal na ebidensya, magiging mas madali para kay Director Q at ng iba pa na mag-imbestiga. Ang problema ngayon ay kung arestuhin ang nakatatandang kapatid ng Jiang District at ilang iba pa, o bigyan na lang sila ng babala. Hindi nagtagal si Secretary Tan sa isyong ito. Hindi niya kayang tiisin ang ganitong bagay. Bukod dito, alam niya ang layunin ng pagbisita ni Director Q. Nandito siya para humingi ng tulong at suporta. Malinaw, si Director Q ay hilig ding arestuhin. Gayunpaman, alam din ni Secretary Tan na hanggat ipinag-utos niya ang pag-aresto, tiyak na may lalabas na pipigil sa kanya. Kung tungkol sa dahilan, ito ay walang iba kundi ang katatagan ay mas mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay kinasasangkutan ng maraming tao. Kung sabay-sabay silang huhulihin, siguradong malaki ang epekto nito. Talagang makakaapekto ito sa katatagan. Gayunpaman, alam din ni Secretary Tan ang prinsipyo ng panandaliang sakit kaysa sa pangmatagalang sakit. Bukod dito, matagal na siyang nasa Qing Province. Dati, siya ay napakaloki at hindi nagpakita ng kanyang pag-iral. Ito rin ang dahilan kung bakit marami ang nanunood. Ngayon, sa pangunguna ni Director Q, ipapakita niya ang kanyang pag-iral. Pagkatapos, sa hinaharap, may iba pang magsusumbong sa kanya. Siyempre, may isa pang punto. Ang malaking kapatid na ito ng Jiang District ay napakalapit sa kanyang Deputy Class Monitor ng Qing Province. Na-promote din siya ng Deputy Class Monitor. Masasabing siya ay direktang inapo ng direktang linya. Kung inaresto niya ang malaking kapatid na lalaki ng Jiang District, maaari itong ituring na pagsira sa isa sa mga pakpak ng Deputy Class Monitor. Sa napakaraming dahilan, walang dahilan si Secretary Tan para hindi suportahan si Director Q. You can do whatever you want with this matter. Remember to cooperate with the comrades from the Commission for Discipline Inspection and the Procuratorate. I will support your work. Hindi nag-isip ng matagal si Secretary Tan bago niya sinagot si Director Q. Oo, ipinapangako kong tatapusin ko ang misyon. Tumayo si Director Q at sumaludo habang malakas na sinabi niya. Pumunta dito si Director Q upang ipahayag ang kanyang pagnanais na makalapit sa kabilang partido at humingi ng suporta ng kabilang partido. Tulad ng para sa tiyak na proseso at paraan ng paghawak sa kaso, si Director Q ay pamilyar dito at hindi nangangailangan ng patnubay ng ibang tao. At ngayon, sa ugali ni Secretary Tan, sapat na. Marami siyang mga bagay sa kanyang mga kamay, sapat na upang mahawakan ang kaso. There's no time to lose. You can do it now. Kung tutuusin, may mga taong napakatanggos pa ng ilong, ani Secretary Tan. Sa sandaling gumawa siya ng desisyon, ipinakita niya ang kanyang mabilis at mapagpasyang panig. Gustong-gusto ni Director Q ang ugali ni Secretary Tan dahil ganoon din siya katao. Sa makatuwid, pagkatapos magsaludo muli, umalis si Director Q. Sa mga oras na ito, maganda pa rin ang kalooban niya. Natupad na ang dalawang layunin niya sa pagpunta rito. Susunod, ito ay depende sa kanyang kakayahan na pangasiwaan ang kaso. Kung tutuusin, bagamat ipinakita ng kabilang partido na gusto niyang tanggapin ang kanyang mga hangarin, kung ang kanyang kakayahan sa negosyo ay masyadong mahirap igarantiya na ang kabilang partido ay hindi babalik sa kanyang salita o minamaliit siya sa kanyang puso. Sa makatuwid, itinuring din ni Director Q ang kasong ito bilang kanyang pagsubok. Kailangan niyang hawakan ng maayos ang kasong ito. Ang Huang Feng na iyon ay talagang maswerte kung bituin. Pagkatapos maglakad palabas ng bahay ni Secretary Tan, bumantong hininga si Director Q sa kanyang puso. Ang unang pagkakataon na nakilala niya si Huang Feng ay noong nailigtas ng kabilang partido ang kanyang anak na babae. Ang pangalawang pagkakataon ay noong hulihin ni Huang Feng si Tung Chenjun. At sa pagkakataong ito, binigyan siya ni Huang Feng ng mas malaking kredito.
Kahit na hindi niya nakilala si Huang Feng ng maraming beses, hindi sinasadyang tinulungan siya ni Huang Feng ng maraming beses. Kung may pagkakataon, dapat tulungan ko din siya. Naisip ni Direk Q sa kanyang puso. Pagkatapos, naisip niya ang pabrika ni Huang Feng. Naalala niya na tila isang pabrika ito na gumagawa ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilla. Nagkataon na pamilyar siya sa pinuno ng Environmental Protection Bureau at nagkaroon ng magandang relasyon. Kung talagang maganda ang mga bagay ni Huang Feng, hindi niya inisip ang pagiging middleman. Hindi alam ni Huang Feng na ang kanyang hindi sinasadyang mga aksyon ay naging dahilan upang magkaroon ng magandang impresyon si Director Q sa kanya at nagpapasalamat. Naisip pa niyang tulungan ang kanyang pabrika sa ilang, maliit na pabor, nang matapos ang usaping ito. Napakabilis ni Direk Q. Sa sandaling umalis siya sa bahay ni Secretary Tan, nagsimula siyang makipag-ugnayan sa kanyang mga kasama mula sa Commission for Discipline Inspection at ng Procuratorate. Bagamat huli na, ang bagay na ito ay napakahalaga, kaya't walang nang ahas na pabayaan ito. Isa-isa silang bumalik sa opisina mula sa kanilang mga tahanan. Hindi pa rin alam ng miserableng kapatid ng numero 1 kapatid na si Jiang Zhou na malapit na siyang arestuhin. Pagkalabas niya sa pangalawang bahay sa lalawigan ng Qing, umuwi siya at hinintay na ipadala ni Brother Fei at ng iba pa ang account book. Gayunpaman, hindi niya hinintay si Brother Fei at ang iba pa. Sa halip, hinintay niya ang mga hindi imbitadong bisita ni Director Q. Sa ilalim ng kanyang natatakot at naguguluhan na mga mata, siya ay kinuha ng ilang mga tao. Nang gabing iyon, maliban sa numero 1 kapatid ng Jiang Zhou, marami pang ibang tao ang inalis. Ang mga may kaalaman ay mayroon ng premonition na malapit nang magbago si Jiang Zhou. Sa likod ng bagay na ito, naroon din ang anino ni Secretary Tan. Ang sekretarya na kanina pa walang kwenta ay nagpakita na rin ng kanyang pangil sa mga oras na ito. Bukod dito, ayos lang kung hindi niya ito ipakita, ngunit kapag ginawa niya, ito ay isang malaking hakbang na ang mga tao ay hindi makapag-react kahit saglit. Bang! Sa parehong silid ng pag-aaral na pinalamutian ng malinaw tulad ng dati, ang pangalawang pinuno ng lalawigan ng Qing ay hindi naglagay ng tasa sa mesa sa pagkakataong ito. Sa halip, binasag niya ito sa sahig. Ang mga sirang piraso ng porselana ay nasa lahat ng dako. Bakas sa mukha niya ang galit, ngunit bakas din ng takot. How dare he do this? Paano niya ito magagawa? Malakas na tanong ng pangalawang pinuno. Inalis na talaga ang matandang subordinate na kanina lang nakikipag-chat at tumatawa sa kanya. Karaniwan, ang mga taong may ganoong katayuan ay hindi madaling maalis maliban kung ang kabilang partido ay may sapat na ebidensya sa kanilang mga kamay. Sa oras na ito, ang salitang, account book, ay nag-flash sa isip ng pangalawang pinuno. Maaaring may problema sa account book. Nakaramdam siya ng bakas ng takot sa kanyang puso, tila unti-unting lumalapit sa kanya ang panganib. Kabanata 386. Huff, huff, huff. Maririnig mula sa training ground ang tunog ng mga taong nagsasanay ng martial arts. Marami sa mga alagad na kakapasok lang sa sekta ngayong taon ay kasalukuyang nagsasanay sa plaza, pawis na pawis. Sa mataas na plataporma, ang sect leader at ilang elder ay hindi inaasahang lumitaw. Dahil dito, lalo pang nagsanay ang mga bagong alagad. Nais nilang mag-iwan ng magandang impresyon sa puso ng nakatataas na echelon ng sekta. Kasama rin sina Li Dio at Liu Mingjie sa mga taong ito. Alam nilang dalawa na limitado ang kanilang kakayahan, kaya't mas nag-practice sila kaysa sa iba. Ang kanilang pagsusumikap ay hindi nawalan ng kabuluhan. Hindi bababasa, hindi sila nahuhuli sa iba sa mga tuntunin ng pag-unlad. Kung tutuusin, mahina sila sa pangunguna. Mahal na mahal sila ng mga matatanda ng sekta at ng kanilang mga amo. Pagkatapos ng lahat, kakaunti ang mga taong may mataas na kakayahan. Isa pa, hindi malaki ang sekta nila. Sa makatuwid, mas kaunti pa ang mga taong may mataas na kakayahan na pumunta rito. Gayunpaman, ang hindi pagkakaroon ng mataas na kakayahan ay hindi nangangahulugan na ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay magiging mababa. Bagamat hindi nila naiintindihan ang kasabihang "It clumsy bird flies first", naunawaan nila ang kahulugan sa likod nito. Kaya naman, labis nilang nagustuhan ang mga nagsasanay ng husto. Lahat sila ay mabubuting disipulo.
Ang pinuno ng sekta ng Seven Luminaries Sect ay tumingin sa mga taong seryosong nagsasanay sa ibaba at bumantong hininga na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sa ilang taon na ito, ang Seven Luminaries Sect ay naging maayos. Kung makakagawa sila ng ilang higit pang mga eksperto, kung gayon ang kanilang reputasyon at sukat ay magiging mas malaki. Pagkatapos, ang kanyang nais na palawakin ang sekta ay maisa sa katuparan. Gayunpaman, nang maisip niya ang bagay na iyon, napangiwi siya. May balita na ba dyan? Tinanong ng pinuno ng sekta ang isang matanda sa tabi niya. Oo, hindi masyadong maganda ang ekspresyon ng matanda. Totoo ang mga tsismis na kumalat noon. Yung mga bastos na galing sa Fresh Wind Nation. Lalong lumalim ang pagsimangot ng sect leader. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at sinabing, kung gayon, ano ang ginagawa ngayon ng ibang mga sekta sa ating Tianzhou Nation? Nakaalis na ang iba sa mga sekta. Ang iba ay kumikilos at naghahanda. Sa ngayon, walang duwag. Kahit may alitan sila, sa oras na ito, pansamantala nilang isinantibi. Nang sabihin niya ito, naging mas maganda ang ekspresyon ng matanda. Naging maganda rin ang ekspresyon ng sect leader, ngunit makikita pa rin ang pag-aalala sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kahit na ang lahat ng mga sekta ng kahariang Tianzhou ay sabay-sabay na umatake, maaaring hindi pa rin natin matatalo ang mga taong iyon mula sa Fresh Wind State. Gayunpaman, kahit na hindi natin sila matalo, hindi natin sila hahayaang murahin tayo. Sabi ng sect leader, tama, kung gusto nilang sakupin ang ating teritoryo, kailangan nilang magbayad. Lahat, huwag masyadong pessimistic. Sa pagkakataong ito, ang buong martial arts world ng Tianzhou Kingdom ay nagkakaisa. Hindi tulad ng wala tayong pag-asa na talunin ang mga bastard na iyon mula sa Fresh Wind State. Ang iba pang matatanda ay nagpahayag din ng kanilang mga opinyon ng sunod-sunod. Bagamat magkaiba ang kanilang mga opinyon, at karamihan sa kanila ay mas pessimistic, walang sinuman sa kanila ang gustong sumuko. Anuman ang pagkakaiba sa lakas, nais nilang makipaglaban sa kabilang partido. Natalo man sila sa huli, hindi nila kayang hayaang masyadong comfortable ang mga martial artist ng Fresh Wind Country. Sige, gumagawa na ang ibang mga sekta. Hindi rin tayo masyadong mabagal. Pagkatapos ng martial arts training ngayon, ipunan natin ang lahat. Tumingin ang leader ng sect sa maraming mga disipulo na seryoso pa ring nagsasanay. Hindi niya alam kung ilan sa kanila ang babalik ng buhay. Oo, marami sa mga matatanda ang sumagot. Dio, sa tingin mo bakit tayo tinipon ng sect leader ngayon? Sa gabi, marami sa mga bagong alagad ang natapos sa kanilang araw ng pagsasanay. Gayunpaman, hindi sila bumalik sa kanilang sariling mga tirahan. Sa halip, sinabihan sila na pumunta sa isang mas malaking liwasan kung saan maraming mga alagad ang nagtitipon. Hindi ko alam. Umiling si Li Dio. Labis din siyang naguluhan sa tanong ni Liu Mingjia. Gayunpaman, ang kanyang obserbasyon ay mas detalyado. With a dignified expression, he said, dapat kasi may malaking mangyayari. Kamakailan lang, ang mga senior brothers and sisters na nagte-training sa labas ay bumalik na lahat sa sekta. At saka, parang napakaseryoso ng mga ekspresyon nila. Ngayong nabanggit mo na, totoo na. Saglit na natigilan si Liu Mingjia. Pagkatapos, naalala niya na sa panahong ito, marami na talaga siyang nakitang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinag-isipan noon. Ngayong narinig niya ang mga salita ni Li Dio, naramdaman din niya na may mali. Naaalala mo ba ang araw ng pasukan ng pagsusulit? Sinabi ko sa iyo na ang ating sekta ay magpapalawak ng sukat ng recruitment. Baka may kinalaman yun. Hulaan ni Li Dio. Noong panahong iyon, nang marinig niya ang balita, medyo natarante siya. Gayunpaman, sa panahong ito, tila nakalimutan na niya ang bagay na ito. Gayunpaman, nang makita niya ang kapaligiran sa sekta, muli niya itong naalala. Forget it. Walang kwenta ang hula natin dito. Dapat mamaya na natin malaman. Ayaw nang mag-alala ni Liu Mingjia tungkol sa problemang ito. Sila ay mga bagong alagad lamang. Naturally, hindi sila nakatanggap ng maraming impormasyon gaya ng mga nakatatandang kapatid. Kaya naman hanggang ngayon ay wala pa silang narinig na balita. Maaari lamang nilang hulaan sa kanilang sarili. Pagkatapos ng hula, hindi pa rin nila alam kung tama sila. Okay, let's go. Tumango si Li Dio. Pagdating ng dalawa sa plaza ay marami ng tao.
Medyo nagulat silang dalawa. Bagamat alam nila na maraming mga disipulo sa Seven Luminary Sect, kapag sila ay karaniwang nagsasanay ng martial arts, ang mga bagong disipulong tulad nila lamang ang magsasanay. Para naman sa mga nakatatandang kapatid, karamihan sa kanila ay pumunta sa paanan ng bundok upang magsanay o nasa closed-door cultivation. Sa makatuwid, ang dalawa sa kanila ay karaniwang hindi nakikita ang maraming nakatatandang kapatid na lalaki at babae. Gayunpaman, malinaw na naiiba ito ngayon. Sa liwasan, hindi lamang nagkaroon ng mga bagong disipulong tulad nila, kundi mayroon ding mga nakatatandang kapatid na nakapasok na sa sekta noon pa man. Nakarating na silang lahat sa plaza at tumayo. Sa makatuwid, ang buong parisukat ay napakasikip na ngayon. Siyempre, sobrang ingay din. Gayunpaman, ang pinuno ng sekta at mga elder na nakatayo sa itaas ay tila walang intensyon na pangasiwaan ang sitwasyon. Sa halip, hinihintay nila ang pagdating ng iba pang mga alagad. Matapos ang halos isang kapat ng isang oras, ang plaza ay puno na ng mga tao. Marami sa mga alagad na nasa tarangkahan ng bundok ang dumating. Sa oras na ito, malakas na umubo ang pinuno ng sekta na nakatayo sa harapan. Ang kanyang malakas na panloob na lakas ay naging sanhi ng kanyang ubo na kumalat sa bawat sulok ng plaza. Agad na tumahimik ang crowd na kanina pa maingay. Ang pinuno ng sekta ay tumingin sa pagganap ng kanyang mga disipulo ng may kasiyahan. Medyo nalungkot siya sa puso niya. Hindi niya alam kung ilang tao ang hindi makakabalik sa pagkakataong ito. Kabanata 387. Ngayon, inipon ko lahat dito dahil may i-announce ako. Naniniwala ako na narinig na ng iba sa inyo. Lalo na yung mga disipulong nagte-training sa labas, dapat alam nyo na yon. Ang sect leader ay nakatayo sa mataas na plataporma sa kanyang harapan, nakatingin sa siksik ang pulutong ng mga disipulo habang sinasabi niya ito. Oo naman, sa sandaling matapos magsalita ang sect leader, maraming tao ang nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili. Hanggang sa umubo ng 2 beses ang pinuno ng sect ay huminto ang talakayan. Katahimikan, sinabi ng sect leader sa malalim na boses, kung hindi mo alam, itigil mo na ang paghula. Ngayon, tinipon ko kayong lahat dito para ipahayag ito. Ang bagay na ito ay hindi lihim. Kamakailan lamang ay sinalakay ng bansa ng Banayad na hangin ang ating Tianzhou country. Karaniwan, ang mga usapin ng Imperial Court ay walang kinalaman sa ating mga sekta ng Jiangho. Gayunpaman, sa puntong ito, ang sect leader ay tumingin sa karamihan ng tao sa plaza at nagsabi, gayunpaman, ang mga sekta ng Jiangho na iyon mula sa bansa ng Banayad na hangin ay sumunod sa hukbo ng Imperial Court upang salakayin ang ating Tianzhou country. Isa pa, hindi sila interesado sa pamamahala sa bansa. Sa halip, gusto nilang buwagin ang lahat ng mga sekta ng Jiangho sa ating Tianzhou country. Kaya, gusto nilang sakupin ang ating teritoryo. Panipi, nang sabihin ito ng sect leader, ang kanyang boses ay hindi na mamalayang lumakas. Dahil sa excitement ay bahagyang namula ang mukha niya. Tungkol naman sa mga tao sa liwasan sa ibaba, nang marinig nila ang balitang ito, para silang nagkakagulo. Walang nag-aakala na makakarinig sila ng ganitong balita ngayon. Napakasabog at hindi kapanipaniwala ang balitang ito. Sa Middle State World, ang bawat bansa ay may maraming mga sekta ng Jiangho. Ang mga sekta na ito ay iba-iba ang laki at hinati nila ang iba't ibang mga mapagkukunan sa Jiangho. Gayunpaman, ang mga mapagkukunan sa Jiangho ng bawat bansa ay limitado. Sa makatuwid, pagkatapos ng isang yugto ng panahon, ang kanilang pag-unlad ay aabot sa isang bottleneck. Sa oras na ito, kung gusto nilang magpatuloy sa pagpapalawak, maaari lamang nilang lamunin ang mga teritoryo ng ibang tao. Gayunpaman, sa nakaraan, kahit na isama nila ang mga teritoryo ng ibang tao, ito ay isang panloob na pakikibaka sa pagitan ng mga sekta sa loob ng bawat bansa. Ang mananalo ay patuloy na uunlad at lalago, habang ang natalo ay hindi na makaahon sa pagkaurong, at maging ang sekta ay mabubuwag. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nag-isip ng ibang paraan ang mga sekta ng bansa ng Banayad na hangin. Inilipat nila ang kanilang atensyon sa ibang mga bansa. Sa oras na ito, ang Imperial Court ng Lightwind Country ay malapit nang sasalakayin ang Imperial Court ng Heavenly Boat Country. Karaniwan, ang mga sekta ng bansa ng Banayad na hangin ay hindi lalahok.
Gayunpaman, iba ang pagkilos ng mga sekta ng bansa ng Banayad na Hangin sa pagkakataong ito. Nagkusa sila na makipagtulungan sa Imperial Court para salakayin ang Heavenly Boat Country. Pagkatapos matalo ang Heavenly Boat Country, susuportahan sila ng Imperial Court ng Lightwind Country sa pagpuksa sa mga sekta ng Heavenly Boat Country. Pagkatapos, hahatiin nila ang mga Samsam. Sa mga tuntunin ng lakas, ang bansa ng Banayad na Hangin ay mas malakas kaysa sa bansa ng Langit na Bangka. Kahit na ang Imperial Court lamang ang makakatalo sa Heavenly Boat Country, sa tulong ng mga taong Jiangho, magagawa nila ito ng mas maayos at mabawasan ang ilang mga casualty. Sa makatuwid, natural na walang dahilan ng Emperor ng Lightwind Country para tanggihan ang pangunahing kahilingan ng mga taong Jiangho. Ang mga sekta ng Jiangho, maliban kung sila ang mga super sect na iyon, napakahirap para sa kanila na makipagkompetensya sa Imperial Court. Ang mga sekta ng Heavenly Boat Country at ang Lightwind Country ay malinaw na hindi mga super sect. Sa makatuwid, kapag sadyang puksain ng korte ng imperial ang mga sekta ng Jiangho, magiging napakahirap para sa kanila na labanan. Sa makatuwid, pagkatapos matanggap ang balitang ito, maraming mga sekta ng bansa ng Langit na Bangka ang nahaharap sa isang malaking kalaban. Hindi sila makaupo at maghintay sa kamatayan. Kung hindi, kapag natalo ang Imperial Court ng Heavenly Boat Country, sila ang susunod na sawi. Sa makatuwid, tulad ng mga sekta ng bansa ng Banayad na Hangin, gumawa sila ng inisyatiba na makipag-ugnayan sa korte ng imperial, na gustong mag-ambag ng kanilang lakas sa paparating na digmaan. Ang Emperor ng Heavenly Boat Country ay natural na hindi tatanggi. Gayunpaman, kahit na ginawa ang desisyon na ito, ang mga sekta ng Heavenly Boat Country ay walang gaanong tiwala. Ang bansa ng Banayad na Hangin ay mas malaki kaysa sa bansa ng Langit na Bangka, at ang lakas ng bansa nito ay mas malupit din kaysa sa bansa ng Langit na Bangka. Sa mga tuntunin ng mga sekta ng Jiangho, ang Heavenly Boat Country ay mas mababa kaysa sa bansang Banayad na Hangin. Kahit na ang bansa ng Banayad na Hangin ay walang anumang mga super sect, mayroon silang isang sekta sa unang klase, ang Bodhi Temple, at sa pagkakataong ito, ang Bodhi Temple ang pinuno ng operasyong ito. Sa makatuwid, upang harapin ang paparating na panganib, maraming mga sekta sa kaharian ng Tianzhou ang nagpalaki ng bilang ng mga taong kanilang na-recruit. Kahit na ang oras ay masyadong maikli, at hindi sila maaaring matuto ng labis, mabuti pa rin na magkaroon ng higit na lakas. At tayo, nagpatuloy ang sect leader, ang ating Heavenly Boat Country ay hindi uupo at maghihintay sa kamatayan. Ang bawat isa ay nagkakaisa na nagpasya na tanggapin ang hamon ng bansa ng Banayad na Hangin. Panipi, mabuti, naghiyawan ang mga tao, bawat isa sa kanila ay may nasasabik na ekspresyon. Bagaman ang kapangyarihan ng Jiangho ng ating Heavenly Boat Country ay hindi kasing lakas ng Lightwind Country, ipapaalam natin sa kanila na kung gusto nilang kunin ang pag-aari natin, kailangan nilang magbayad ng masakit na halaga. Malakas na, sabi ng sect leader. Oo, labanan natin ito sa kanila. Tama, sinong matatakot kung sino, bugbugin natin sila. Kunin ang mga idiot na magsisigawan. Marami rin sa mga alagad sa ibaba ang nagsimulang sumigaw. Sa orihinal, karamihan sa mga taong nagsasanay ng martial arts ay may maapoy na ugali. Ngayon, binubuli sila ng kabilang partido sa kanilang pintuan. Bukod dito, talagang gusto nilang patayin silang lahat. Hindi maraming tao ang nakatiis ng gayong kahihiyan. Bagamat labis pa rin ang pag-aalala ng sect leader sa nalalapit na labanan, labis siyang nasisiyahang makita ang kanyang mga disipulo. Bagamat malakas ang mga tao ng bansa ng Banayad na Hangin, ang mga tao ng bansa ng Langit na Bangka ay nagkakaisa. Hindi imposibleng manalo sila. Sige, tumahimik ang lahat. Aayusin ko ang susunod na hakbang, sabi ng sect leader. Napakalaki ng krisis sa pagkakataong ito, kaya kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya upang manalo sa labanang ito. Sa makatuwid, marami sa mga sekta sa Heavenly Boat Country ang gumagawa ng kanilang makakaya, at gayon din ang Seven Luminaries Sect. Maliban sa ilang tao na nanatili upang bantayan ang gate ng bundok, ang iba pang mga tao ay susundan siya sa frontline upang makipagkita sa iba pang mga sekta at harapin ang mga sekta ng bansang Banayad na Banayad. Kaya naman, kahit na ang mga alagad nakakapasok lang sa tarangkahan ng bundok hindi pa natatagalan ay halos nasa grupo na sa pagkakataong ito.
Kasama rin sa grupo sina Li Dio at Liu Mingjie. Ang oras ng pag-alis ay itinakda para sa umaga ng kinabukasan. May araw pa para ayusin ang lahat ng uri ng walang kwentang bagay bukas. Matapos ipahayag ng sect leader ang lahat, naghiwa-hiwalay ang mga disipulo. Kailangan nilang bumalik at digest ang balita. Kasabay nito, kailangan din nilang simulan ang paghahanda ng kanilang sariling mga bagahe. Gayunpaman, sa pagbabalik, ang kapaligiran ay masigla pa rin. Lahat ay nag-uusap tungkol sa kanilang natutunan habang naglalakad. May kaunting pananabik sa pagitan ng kanilang mga kilay, ngunit mayroon ding pag-aalala at pagkalito. Pagkatapos ng lahat, ang paparating na labanan ay hindi magiging tulad ng karaniwang sparring sa pagitan ng magkapatid. Magdudulot talaga ito ng pagkamatay ng mga tao. Kabanata 388. Dio, sa tingin mo ba pupunta talaga tayo sa battlefield? Marami pa tayong hindi natutunang kasanayan. Matapos ang paunang pananabik, ang tanging natitira ay ang pag-aalala at takot. Sa pagbabalik, tumingin si Liu Mingjie sa kanyang kaibigan at nag-aalalang nagtanong. Ang dalawa sa kanila ay orihinal na mga young master, mga anak ng mayayamang pamilya. Masyadong malayo ang larangan ng digmaan para sa kanila. Hindi nila akalain na balang araw ay mapupunta sila sa larangan ng digmaan. Kung ito ay maglingkod sa bansa, mas gugustuhin nilang humarap sa Imperial Court. Gayunpaman, dahil sa kanilang interes sa martial arts, nagpaalam silang dalawa sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga nakaraang buhay at pumunta rito. Gayunpaman, sa oras na iyon, hindi nila naisip na pupunta sila sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang mga salita ng pinuno ng sekta ngayon ay nagpaunawa sa kanila na ang larangan ng digmaan ay hindi malayo sa kanila. Talagang kailangan nating pumunta, ngunit ang ating lakas ay limitado. Hindi tayo sinasadya ng sect master na maging kanyan sa harapan. Bagamat may ilang alalahanin si Li Dio sa kanyang puso, hindi ito kasing seryoso ng kay Liu Mingjie. Malinaw, walang paraan upang maiwasan ang insidenteng ito. Lahat ng martial artist ng Tianzhou Kingdom ay haharap sa kalaban. Gayunpaman, kahit na ang kaaway ng lahat ay pareho, tiyak na mag-iisip sila para sa kanilang sariling sekta. Walang handang magdusa ng matinding pagkatalo matapos matalo ang kalaban. Kung ganoon, mawawala pa rin sila sa kanilang kasalukuyang katayuan. Siyempre, ang saligan ng lahat ng ito ay maaari silang manalo. Sa makatuwid, tiyak na hindi hahayaan ng pinuno ng sekta na mamatay ang mga hindi malakas. Mapahina lamang nito ang lakas ng sarili nilang sekta. Walang ibang pakinabang. Sa makatuwid, haharapin nila ang mga ordinaryong sundalo o mga kaaway na halos kapareho nila ng lakas. Sa makatuwid, ang puso ni Li Dio ay hindi masyadong nababalisa. Matapos makinig sa pagsusuri ni Li Dio, naging mas maganda ang kalooban ni Liu Mingjie. Tapos, medyo na-excite siya. Bagamat hindi niya akalain na pupunta siya sa larangan ng digmaan, sinong lalaki ang hindi nang arap na tumakbo sa larangan ng digmaan. Ngayong dumating na ang pagkakataon, at mukhang hindi masyadong delikado, syempre matutuwa si Liu Mingjie. Dio, sa tingin mo ba ay mananalo ang sekta ng ating Tianzhou Kingdom? Patuloy na tanong ni Liu Mingjie. Sa katunayan, wala siyang gaanong tiwala sa kanyang puso. Bagamat sinabi ng pinuno ng sekta na malaki ang tsansa na manalo, pakiramdam niya ay napakahirap. Napakahirap. Sina Li Dio at Liu Mingjie ay dumating sa parehong conclusion. Mas malakas ang martial arts community ng Coolwind Country kaysa sa atin. At saka, mayroon silang first-rate sect na ang lakas ay higit sa ibang sekta ng dalawang bansa natin. Ang operasyong ito ay iminungkahi nila, kaya siguradong pakikinggan sila ng ibang sekta ng Coolwind Country. Pero magkaiba tayo, sabi ni Li Dio na may malalim na buntong hininga. Noong nakaraan, interesado siya sa pagsasanay ng martial arts, kaya espesyal niyang sinaliksik ang aspetong ito. Anong nangyari sa atin? Naguguluhang tanong ni Liu Mingjie. Wala tayong namumukod tanging puwersa na hihigit sa ibang mga sekta. Huwag nating pag-usapan na ang ating lakas ay mas mahina kaysa sa ibang mga sekta. Kapag dumating na ang oras upang labanan ang Freshwind State, paano natin matutukoy kung sino ang magiging pinuno? Matapos itong kumpirmahin, hindi ba't ang iba ay lubos na sumasang-ayon sa kanilang mga puso? Kusang sumunod sa utos ng kabilang partido.
Paano kung nagpadala siya ng isang sekta upang magsagawa ng isang mapanganib na misyon, at naisip ng kabilang partido na sinusubukan niyang pahinain ang kanilang kapangyarihan? Hindi ba sila makikinig sa utos? Ang lahat ng ito ay mga problema. Panipi, ito ang ikinabahala ni Lidio at ng iba pang mga pinuno ng sekta. Talagang pareho ang layunin ng lahat. Gayunpaman, sa proseso ng pakikipaglaban sa pamayanan ng martial arts ng Coolwind State, imposibleng walang pinuno. Kung hindi, ito ay magiging napakagulo, at lahat ay lalaban sa kanilang sariling paraan. Sa pagkakataong iyon, mas mababa ang kanilang tugma para sa Coolwind State. Ang posisyon na ito ay katulad ng posisyon ng pinuno ng Woolen Alliance, kaya tiyak na maraming tao ang magnanasa dito. Kahit alam nilang napakadelikado, marami pa rin ang gustong ipaglaban ito. Hindi naman problema na ipaglaban ito, ngunit natatakot sila na kapag natalo sila, hindi sila makumbinsi ng taong nahalal. Pagkatapos, sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ng mga problema sa pakikipagtulungan. Ayon sa sinabi mo, wala na tayong pag-asa. Medyo malungkot na sabi ni Liu Mingjia. Miyembro na rin siya ngayon ng martial arts community, kaya natural na may sense of honor siya. Kung ang maraming martial arts sects ng Tianzhou country ay matalo, kahit na mabuhay pa siya sa huli, madarama pa rin niya ang labis na pagtatampo sa kanyang puso. Ito ay depende sa kung ang mga pinuno ng sekta ay maaaring iwanan ang kanilang mga personal na interes sa kritikal na sandali. Sabi ni Lidio, gayunpaman, hindi siya nang ahas na magkaroon ng labis na pag-asa sa kanyang puso. Sa makatuwid, hindi siya masyadong maasahin sa mabuti tungkol sa operasyong ito. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang pumunta kahit na hindi siya mataas ang tingin sa kanya, maliban na lang kung ipinagkanulo niya kaagad ang Seven Luminaries Sect. Gayunpaman, imposible iyon. Kung talagang gagawin niya iyon, hindi lang masisira ang kanyang reputasyon, siya pa ang hahabulin bilang isang taksil. Hindi niya gustong mamuhay ng ganoon. Bukod dito, hindi siya pinuno ng sekta. Bagamat hindi niya matanggap ang kahihinatnan ng pagkawasak ng kanyang sekta, hanggat makakaligtas sila ni Liu Mingjie sa huli, hindi ito ang pinakamasamang kahihinatnan. Habang ang Seven Luminaries Sect ay gumagawa ng panghuling mobilisasyon, ang iba pang mga sekta ng bansa ng Tianzhou ay gumagawa ng parehong sa oras na ito. Ang ilan sa mga mas mabilis ay nag-impake na at handa nang pumunta sa front line. Ang mga martial artist ng Tianzhou country ay naghahanda. Bilang mga nagpasimula ng operasyong ito, natural na hindi idle ang mga martial artist ng Fresh Wind country. Dahil sila ang unang nagpasimuno ng operasyong ito, mas naging handa sila. Sa oras na ito, marami sa mga sekta na lumahok sa operasyong ito ay sumunod na sa mga tropang imperial ng Fresh Wind country at patungo na sa hangganan. Malaki ang epekto ng operasyong ito sa Fresh Wind Nation. Pagkatapos ng lahat, tinawag ito ng unang raid na sekta, ang Bodhi Temple. Bukod dito, hanggat nanalo sila, makakakuha sila ng maraming benepisyo. Kaya naman, maraming martial arts sects ang dumating para lumahok sa operasyong ito. Gayunpaman, kung tutuusin, iba ang mga martial artists sa mga regular na sundalo. Mas walang disiplina sila. Noong lumaban sila, mas umasa sila sa kani-kanilang katapangan, na iba sa hukbong umaasa sa mga pormasyong militar para lumaban. Bukod dito, sa pagkakataong ito, ang relasyon sa pagitan ng mga sekta ng martial arts at ng Imperial Court ay isang kooperatiba na relasyon, hindi isang subordinate na relasyon. Sa makatuwid, sa proseso ng pagmamartsa, ang dalawang panig ay nagpunta rin sa kanilang sariling paraan, na nagpapanatili ng isang tiyak na distansya at hindi nakikialam sa isa't isa. Ito ay isang katanggap-tanggap na resulta para sa magkabilang panig. Sa oras na ito, sa isang malaking tolda, nakaupo sa pangunahing upuan ang isang kalbong monghe na nakadamit ng isang monghe. Mayroong ilang mga monghe na nakatayo sa likuran niya. Sa ibaba niya, mahigit 10 tao ang nakaupo sa kaliwat kanang gilid niya. Ang mga taong ito ay may magiting na aura. Sa oras na ito, lahat ay nag-uusap ng isang bagay. Kabanata 389. Lahat, inipon ko kayong lahat dito dahil may sasabihin ako. Kinaikit ng nangungunang monghe ang kanyang mga mata habang nakatingin sa karamihan. Grandmaster Kung Ming, huwag mag-atubiling sabihin ang iyong isip. Oo, susunod tayo sa pangunguna ni Grandmaster Kung Ming. Nag-echo ang mga tao sa ibaba.
Nang marinig ng nangungunang monghe ang mga salita ng karamihan, bahagyang yumuko ang mga sulok ng kanyang bibig. Bakas sa mukha niya ang pagmamalaki. Halatang nasiyahan siya sa reaksyon ng mga tao sa ibaba. Ang monghe na ito na may pangalang Budista na Kung Ming ay ang abot ng Bodhi Temple. Siya rin ang pinuno ng pagsalakay ng Light Wind Nation sa mundo ng martial arts ng Heavenly Boat Nation. Ang 12-12 ng mga taong nakaupo sa ibaba ay pawang mga kinatawan ng iba't ibang sekta ng Cool Wind Nation. Siyempre, ang Cool Wind Nation ay hindi lamang nagpadala ng 12-12 ng mga sekta na ito, ngunit marami sa kanila. Gayunpaman, ang 12-12 ng mga sekta na ito ay medyo malaki ang sukat, kaya sila ay kwalipikadong umupo sa toldang ito. Ladies and gentlemen, ngayon ko lang napag-usapan ang ekspedisyong ito kay General Hua. Binigyan tayo ni General Hua ng sapat na kalayaan at inisyatiba. Sa pagkakataong ito, tayo ay nasa isang kooperatiba na relasyon. Kaya nating kumilos sa ating sarili at hindi na kailangang makinig sa kanyang mga utos. Tumingin si Grandmaster Kung Ming sa mga tao sa ibaba at sinabing, gayunpaman, upang hindi maapektuhan ang sarili nating mga aksyon, dapat nating ipaalam ng maaga ang isa't isa bago tayo kumilos. Tumango ang mga tao sa ibaba. Medyo nasiyahan sila sa kaayusan na ito. Bagamat sila ay kumikilos kasama ng hukbo ng Imperial Court sa pagkakataong ito, maraming hindi pagkakasundo sa pagitan ng hukbo ng Imperial Court at ng mga taong Jiangho. Hindi nagkita ang magkabilang panig. Sa makatuwid, sa halip na kumilos ng magkasama at gawing hindi komportable ang bawat isa, mas mahusay na kumilos ng hiwalay. Ang layunin ng kanilang paglalakbay sa pagkakataong ito ay tulungan ang Imperial Court ng Light Wind Nation na talunin ang Imperial Court ng Heavenly Boat Nation. Kumpiyansa sila na sa sarili nilang lakas, kaya rin nilang mapahamak ang hukbo ng Imperial Court ng Heavenly Boat Nation. May isa pa. Nakita ni Kung Ming na tumahimik na ang talakayan ng mga tao, pagkatapos ay nagpatuloy siya, nakatanggap ako ng maaasahang balita na marami sa mundo ng martial arts ng Heavenly Boat Nation ang nagsimulang magtipon upang labanan ang aming operasyon. Sila lang, hindi ba sila nililigawan si kamatayan? Panipi, tama, naglakas loob silang sumalungat sa atin gamit ang kaunting lakas. Sa pagkakataong ito, natipon na nila ang halos lahat ng puwersa ng Jiangho ng Fresh Wind State. Ang kanilang lakas ay hindi lamang medyo mas malakas kaysa sa Tianzhou State. Bukod dito, kasama nila si Kung Ming, isang super-class expert. Pambihira ang kanilang pagtitiwala. Sa katunayan, si Abot Kung Ming mismo ay hindi masyadong sineseryoso ang bagay na ito. Kung tutuusin, kumakatok na siya sa kanilang pintuan, siguradong lalaban sila. Ito ay isang bagay na naisip na nila bago sila kumilos. Gayunpaman, ang lakas ng mundo ng martial arts ng kaharian ng Tianzhou ay ganoon lang, hindi na kailangang mag-alala. Gayunpaman, bilang pinuno sa pagkakataong ito, naramdaman ni Kung Ming ang pangangailangan na paalalahanan ang lahat, huwag maging masyadong pabaya. Bagamat ang kaharian ng Tianzhou ay hindi kasing lakas natin, ngunit sa pagkakataong ito ay pinilit natin silang maging dead end. Mahirap igarantya na hindi sila gagawa ng anumang bagay na hindi inaasahan. Kahit na ang lahat ay hindi pa rin sumasang-ayon sa kanilang mga puso, dahil sinabi na ni Master Kung Ming, syempre, hindi sila hayagang taut-utol. Kaya, tumango silang lahat at tinanggap ang pananaw na ito. Gayunpaman, hanggat ang isa ay tumingin sa kanilang mga mukha, malalaman ng isa na hindi nila ito isinasa puso. Naunawaan ni Master Kung Ming ang puntong ito, ngunit hindi niya ito itinuro. Sino ang nagtanong sa kanya na mag-isip din? Sa kasalukuyan, ang martial arts world ng Tianzhou Kingdom ay nagtitipon na sa border area ng Mangshan Town. Gayunpaman, hindi pa lahat ng kanilang mga tao ay nakarating. Plano kong magpadala muna ng ilang mga tao upang makipagkita sa kanila at sirain ang kanilang moral. Hindi ko alam kung sino ang handang pumunta. Sabi ni Master Kung Ming, bagaman naisip niya na ang mundo ng martial arts ng Tianzhou Kingdom ay hindi isang pag-aalala, ngunit para sa kapakanan ng kaligtasan, gusto pa rin niyang magpadala ng mga tao upang suriin ang ilalim na linya ng kabilang panig at sirain ang kanilang moral sa parehong oras. Handang manguna ang Blood Flame Gang ko. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Master Kung Ming, isang medyo may edad na lalaki ang tumayo at nagsalita ng malakas. Ang dahilan kung bakit siya tumayo, syempre, ay dahil sa kanyang konsiderasyon.
Sa tent na ito, napakababa ng ranggo ng kanyang sekta. Kahit na ang lahat ay sama-samang umaatake sa Tianzhou Kingdom, ngunit kapag ang pamamahagi pagkatapos ng digmaan, tiyak na hindi ito magiging patas. Ang mga malalaking sekta na iyon ay tiyak na makakakuha ng mas maraming benepisyo, at kahit na ang kanyang sekta ay makakakuha din ng ilang mga benepisyo, hindi ito magiging labis. Gayunpaman, kung siya ay gumanap ng kamangha-mangha sa labanang ito, kung gayon kapag ang huling pamamahagi ng mga benepisyo, ang malalaking sekta na iyon ay hindi papansinin ang kanyang pag-iral. Magkakaroon din siya ng kumpiyansa na humingi ng higit pang mga benepisyo. Bukod dito, sa oras na ito, ang mundo ng martial arts ng kaharian ng Tianzhou ay hindi pa nagtitipon. Bagamat maraming tao sa bayan ng Mangshan, hindi masyadong malaki ang pressure. Hindi pa tuluyang bumagsak ang dalawang panig, kaya hindi siya nag-aalala sa sarili niyang kaligtasan. Bukod dito, tiwala siya sa sarili niyang kakayahan. May away man doon, sigurado siyang makakatakas siya ng hindi nasaktan. Pagkatapos nitong medyo may edad na lalaki, sunod-sunod na tumayo ang ilan pang mga tao. Ang mga taong ito ay kumakatawan sa maliliit na sekta. Obviously, pareho sila ng ideya ng naunang lalaki. Sinasamantala ang katotohanang hindi pa lubusang naglalaban ang dalawang panig, nais muna nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Saglit na nag-alinlangan si Master Kung Ming, ngunit sa huli, pinili pa rin niya ang unang lalaking nasa katanghaliang gulang na tumayo. Una, napakalakas ng kagustuhan ng kabilang partido na lumaban, at pangalawa, ang kabilang partido ay napakagalang sa kanya. Palaging tinatawag ang kanyang sarili na isang nakababatang kapatid, kaya dapat din niya itong bigyan ng pagkakataon. Dahil nakapagdesisyon na si Grandmaster Kung Ming, kahit may ibang ideya ang iba, hindi na sila tatutol. Puno ng saya ang mukha ng medyo may edad na. Hindi siya nag-aalala tungkol sa misyong ito. Tila nakikita na niya ang reputasyon ng kanyang sekta sa pagitan ng dalawang bansa. Matapos talakayin ang bagay, naghiwa-hiwalay ang mga tao, at hiniling ni Master Kung Ming sa dating nasa katanghaliang gulang na lalaki na manatili ng mag-isa. Yuan Liang, this time, you can't be careless. This time, you are going to represent the martial arts world of our fresh wind country. You should not be careless and loose. Babala ni Master Kung Ming, Guro, huwag kang mag-alala, wala sa paningin ko ang mga taong iyon ng kaharian ng Tianzhou. Kahit na gusto nila akong pigilan, dapat may kakayahan silang gawin iyon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Yuan Liang, ay may kumpiyansang sabi. Oo, tumango si Master Kung Ming, pagkatapos ay inabot ang kanyang mga braso at naglabas ng isang maliit na bagay na parang itim na bola. Inabot niya ito kay Yuan Liang at sinabing, dalhin mo itong Thunderbolt Bomb. Kapag nasa panganib ka, magagamit mo ito. Ang usok mula sa pagsabog nito ay hindi lamang makakahadlang sa linya ng paningin ng kalaban, kundi pati na rin sa mga taong nakalanghap ng usok na ito kaagad na walang malay, kaya kailangan mong mag-ingat. Kabanata 390. Salamat, Guru. Mabilis na natanggap ni Yuan Liang ang bagay na Nagel iligtas buhay gamit ang dalawang kamay. Bagamat hindi niya akalain na magagamit niya ito sa pagkakataong ito, ang bagay na ito ay maaaring gamitin anumang oras. Magiging magandang bagay na Nagel iligtas buhay kung itatago niya ito sa kanyang tabi. Tulad ng para sa ordinaryong Thunderbolt Bomb, mayroon din ang mga taong ito. Gayunpaman, ang mga bagay na iyon ay hindi maihahambing sa ibinigay ni Master Kung Ming. Sa karamihan, ang kanilang Thunderbolt Bomb ay sasabog sa isang ulap ng puting usok sa lupa, at ito ay hindi masyadong siksik. Kung tungkol sa epekto ng paggawa ng mga tao na walang malay, iyon ay mas mababa. Sa makatuwid, bagamat maaaring magkaroon ng epekto ang naturang Thunderbolt Bomb, tiyak na hindi ito may kukumpara sa pinalakas na bersyon ng Master Kung Ming's. Well, pwede ka nang pumunta at maghanda. Kinawayan ni Master Kung Ming ang kanyang kamay at sinabi. Oo, magalang na sabi ni Yuan Liang. Siyempre, hindi niya likas na maging mahinhin sa iba. Sa kabaligtaran, siya ay isang napakamayabang na tao. Gayunpaman, hindi siya isang tanga. Hindi siya magiging ganito sa iba. Kahit papaano, hindi siya mangangahas na saktan ang monghe na ito sa harap niya. Napatingin si Kung Ming kay Yuan Liang na paalis na. Isang hindi maipaliwanag na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi siya masyadong nag-aalala sa biyahe ni Yuan Liang.
Sa oras na ito, iniisip na niya kung paano gamitin ang teritoryong nakuha niya pagkatapos ng digmaan para makaakit ng mas maraming tao. Katulad ni Yuan Liang nakakaalis lang, susundin lang nila ang kanyang pangunguna at hindi manggahas na magkaroon ng kahit kaunting pagsuway. Kahit na ang Bodhi Temple ay isang templo, ang Abat, Kung Ming, ay hindi isang mapayapang tao. Sa kabaligtaran, ang kanyang panloob na ambisyon ay mas malaki kaysa sa mga ordinaryong tao. Noong una siyang naging Abat, ang Bodhi Temple ay hindi ang numero 1 sekta sa bansa ng banayad na hangin. Gayunpaman, ang kanyang paglilinang ay mabuti at ang kanyang kayamanan ay mabuti. Sa wala pang 10 taon, ginawa niyang numero 1 sekta ang Bodhi Temple sa bansang banayad na hangin. Sa prosesong ito, natural na may mga kaaway at ilang tao na hindi kumbinsido. Gayunpaman, ang mga hindi kumbinsido ay umalis na sa mundong ito. Bagamat siya ay isang monghe, talagang hindi mali na ilarawan siya bilang walang awa. Dahil din dito kaya niya nagawang gawing pinakamalaking sekta ang Bodhi Temple sa bansa ng banayad na hangin. Gayunpaman, hindi nasiyahan ang kanyang ambisyon. Itinakda niya ang kanyang mga pasyalan sa kalapit na bansa, Tianzhou Country. Sa kanyang mga mata, ang mga taong wulan ng kaharian ng Tianzhou ay hindi sapat na malakas, ngunit sinakop nila ang napakaraming pinagpalang lupain at mapagkukunan ng Jiangho. Ito ay isang basura lamang. Kaya naman niya sinimulan ang operasyong ito. Ang pagsakop sa teritoryo ng Jiangho ng Fresh Wind Nation ay isa lamang sa kanyang mga layunin, isang layunin na alam ng lahat. Sa totoo lang, may iba siyang plano. Bagamat dati niyang sinabi na hindi siya interesado sa pamamahala sa bansa, iyon ay dahil alam niya na ang kasalukuyang Bodhi Temple ay hindi pa rin katugma sa Imperial Court. Kahit na ang Imperial Court ay karaniwang hindi nagmamalasakit sa mga usapin ng Jiangho, tiyak na sila ay may malaking kapangyarihan sa pribado. At sa pagkakataong ito, nais ni Kung Ming na magkaroon ng magandang relasyon sa hukbo ng Imperial Court. Kasabay nito, gusto niyang magtanim ng pako sa kaharian ng Tianzhou. Kapag natunaw na niya ang kapangyarihan ng Jiangho ng kaharian ng Tianzhou, gagawa siya ng hakbang laban sa Imperial Court. Isang grupo ng mga mortal na short-sighted. Amitabha, isang bakas ng panatisismo ang bumungad sa mukha ni Kung Ming. Bagamat binibigkas niya ang pangalan ng Buddha, walang bahid ng awa sa kanyang mukha. Ang kanyang ambisyon ay tuluyang nagbulag sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, si Yuan Liang, na umalis sa Tolda, ay bumalik sa kampo ng kanyang sekta. Nakakita siya ng ilang matatanda sa sekta at sinabi sa kanila ang tungkol sa plano niyang pumunta sa Mang Mountain. This is an opportunity for our Blood Flame Gang. Bagamat patuloy kaming lumalawak noon, hindi kami masyadong sikat. This time, both countries are attention to this matter. As long as we get a good start, imposibleng hindi kami mapansin. Our Blood Flame Gang will soar. Sabi ni Yuan Liang na puno ng pananibig. Ang mukha, ang ilang zangle sa tabi niya ay may parehong ekspresyon. Walang nag-iisip na may mangyayari sa kanila. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kapangyarihan ng Jiangho ng dalawang bansa ay medyo malaki. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila na gumawa ng isang pangalan para sa kanilang sarili. Ito ay isang kumikitang trabaho. Kailan tayo aalis? Tanong ng isa sa mga matatanda. Bukas ng umaga, maghihiwalay tayo sa pangunahing grupo at mabilis na pumunta sa Mang Mountain. Pagbalik natin, dapat ay handa na kayong lahat, sabi ni Yuan Liang. Oo, sumagot ang lahat. Pagkatapos nito, bumalik ang lahat at sinabi ang balita sa iba pang mga alagad. Si Yuan Liang din mismo ang naghanda para magpahinga. Kinabukasan ng umaga, kailangan nilang gumising ng maaga at umalis, kaya dapat may sapat na lakas siya. Ito ay talagang isang magandang bagay. Nil-arrow ni Yuan Liang ang Thunderbolt Bomb na ibinigay sa kanya ni Kung Ming. Matapos itong purihin ay muli niya itong inakbayin. Pagkatapos noon ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at natulog. Gayunpaman, hindi nakita ng natutulog na si Yuan Liang na nawala ang malaitim na bagay pagkatapos ng isang flash ng liwanag sa kanyang mga braso. Siyempre, sa isang kisap mata, may isa pang parang bola sa kanyang mga braso. Gayunpaman, ang bagay na ito na parang bola ay hindi na itim, kundi isang transparent na bowl ang salamin. Thunderbolt Bomb, ihagis ito sa lupa at maaari itong magdulot ng usok na maaaring makaapekto sa paningin.
Ang usok ay may tungkuling gawing walang malay ang mga tao. Nang sinamahan ni Huang Feng si Bai Xiaoro na kumain ng noodles at bumalik sa kanyang kwarto, nakakita siya ng bagong bagay sa storage box. Wala na ang glass ball na orihinal niyang nilagay sa loob. Thunderbolt Bomb. Pinaglaruan ni Huang Feng ang bagay na ito. Nakita na niya ang bagay na ito sa TV dati. Kapag tumakas, itapon ito sa lupa at maaari itong magdulot ng usok, na humahadlang sa pagtugis ng mga tao sa likod. Gayunpaman, hindi niya nakita na ang usok ay may epekto ng pagkawala ng malay ng mga tao. Hindi kaya enhanced version ang nakuha niya. Gayunpaman, sa anumang kaso, inilagay ni Huang Feng ang bagay na ito sa kanyang storage ring. Ang bagay na ito ay maaaring magligtas ng kanyang buhay sa isang kritikal na sandali. Kung gagamitin ng mabuti, may iligtas pa nito ang kanyang buhay. Matapos itago ang item, nagpa siya si Huang Feng na magpahinga. Naging abala siya sa pagpabalik-balik ngayong gabi, kaya hindi naging madali para sa kanya. Gayunpaman, maaaring makatulog ng mapayapa si Huang Feng, ngunit maraming tao ang hindi makatulog ng gabing iyon, kasama na si Director Q, ang dalawang pinuno ng lalawigan ng Qing, numero 1 ng distrito ng Jiang, at ilang iba pa. Maging ang apat na magnanakaw na tumulong kay Huang Feng na makatali sa villa nitong Qianjun ay hindi makatulog ng maayos. Tungkol sa apat na magnanakaw na nakalimutan ni Huang Feng, hanggang sa kinabukasan ay naalala sila ni Huang Feng. Pagkatapos, inabisuhan niya si Director Q at hiniling sa kanya na magpadala ng mga tao para dalhin ang mga taong iyon sa istasyon ng pulisya. Personal silang nasangkot sa pagnanakaw ng account book, kaya tiyak na madawit sila. Napaka-komportable ni Tianjun sa oras na ito. Kagabi, nakausap niya ng maayos ang manager ng bar. Ang kabilang partido ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa kaligtasan ng bar, at pagkatapos ay hiniling kay Tianjun na pumunta at bisitahin kapag siya ay libre. Kasabay nito, mas mabuti kung dalhin niya ang kanyang mga kababata. Natural na naiintindihan ni Tianjun ang intensyon ng manager.